Hininga niyo lang. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Mas maganda pa ako sa umaga. Mas maganda pa tayo sa umaga. Amen. Dahil nga, sabi ko nga sa ating kapatid kanina, dahil kaarawan niya, tumatanda daw. Sabi ko, hindi. Everyday, nililin niyo tayo ng Panginoon. Kaya maganda tayo sa araw. Kasi yung araw, pawala eh. No? Pero tayo, going up. Amen? Ano lang po yan? Salamat po. Binlower ko lang po yan at pinatigas. Dahil nagtitikwasan. Ayaw sumunod. Oo. Punta po tayo, basahin po natin ang ating verse na binasa ng ating kapatid kanina. Sa unang Korinto 6:19 to 20. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Tayo po yung pananaliang manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa araw nito na kung saan tinulaga mo ang araw na ito upang kami na yung mga tinawag, kami na yung mga anak ay sama-sama nagkakatipon-tipon upang sama-sama kami magpuri at parangalan ang dakilang pangalan. Dahil for lamang ang aming Diyos na nagpakilala sa aming Diyos na Diyos, Hari ng mga hari, na nagpakalaga upang magpakilala sa amin. Kaya marapat lamang na maitaas ka dahil ikaw lamang ang kataas-taasang Diyos at wala na iba. Ikaw lamang ang Alpha at Omega. Sa iyo nagmula ang lahat ng bagay. Kaya purihin ka, Panginoon, dahil narito kami dahil sa iyo. Purihin ka, O Diyos, dahil dinalaga mo ang araw na ito para sa iyo. Salamat po, O Diyos, dahil narito ang iyong presensya, narito ang iyong banal na Espiritu na siyang may kapangyarihan na magbukas ng aming mga puso, ng aming kaisipan, may kapangyarihan na magbukas ng aming mga mata upang maunawaan namin ang katotohanan to which dito mo kami tinawag, ang mamuhay sa katotohanan, ang mamuhay sa katuwiran. Kaya maraming po salamat, O Diyos, dahil sa bawat pagtitipon-tipon namin ay hindi mo pinagkait ang iyong presensya, pagkos lagi mong iyayakap ang bawat isa. Ang bawat isang napaparito, lagi mong pinapadama ang iyong presensya sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, patuloy kami nagpapasalamat. Wala kami iba kasama. Hindi ang pasalamatan, ang makapangyarihan mong pangalan. Dahil ikaw lamang ang may kapangyarihan na gumawa nito. Ang magpaunawa. Ikaw lamang ang may kapangyarihan na mag-alis sa amin sa kadiliman. Ikaw lamang may kapangyarihan na maglagot sa mga gapos sa aming mga buhay. Kung meron pa man po, Panginoon, ikaw lang, Panginoon. At ang iyong salita ay may kapangyarihan. Ang iyong salita ay Espiritu, ang iyong salita ay buhay. Kay Lord, nagpapasalamat kami sa iyong salita na binigay sa araw na ito. Ito'y hinahan mo ng buhay upang patuloy itong magrerema sa aming mga puso na sa aming pamumuhay bilang tagasunod mo sa aming paglakad sa katuwiran, Panginoon. Ikaw ang siyang aming gabay, ikaw ang siyang manumuna sa amin. Then ito yung that's why you created all things, Lord. You created us. Ito yung purpose, Lord. Ito din yung purpose kung bakit mo kami itinalaga na makakilala sa'yo. Ito rin din po yung purpose kung bakit mo binigay yung itong na anak para sa amin upang bayaran ang aming mga kasalanan,
gift ng kaligtasan upang mapapurihan ka sa kataas-taasan ng trono. Purihin ka, O Diyos, ikaw lamang siyang may taas. Ang kagustuhan mo lamang ang siyang masunod sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus ito, amin. Amen. Amen? The price of freedom. Ito po yung ating pag-aralan. Napakaganda. The price of freedom. Price. Yung ating natatanggap sa kalayaan. Ano nga ba ito? Yung ating nakamit na kalayaan, ano nga ba ito? No? So, pupunta muna tayo sa ating layunin. To have a heavenly, una is to have a heavenly knowledge that will impact on our individual regarding on how should we use our body. Para magkaroon daw tayo ng makalangit na kaunawaan upang magamit natin yung, paano natin gamitin yung ating katawan para sa makalangit na kapamarahanan. Pangalawa is to know what is the price of freedom. Para maunawaan natin kung ano yung price ng freedom na ito. Yung freedom, yung kalayaan. Pinalaya tayo. So, ang ating itatapik po sa 1 Corinthians po, binasa ko lang po kanina is 19 and 20, but then iaano ko po yung magmula 9 hanggang 20. Itatouch ko po ang mula verse 9 ng 1 Corinthians 6 hanggang 20, mula 9. So, bago po magpunta sa ating introduction, punta muna tayo sa history para maunawaan natin kung bakit ito naisulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Maunawaan natin kung ano ba yung sitwasyon nila ng mga taga-Corinto, kung bakit ito naisulat ni Pablo noong time. Paalala niya, warning or paalala sa mga taga-Corinto noong time na siya ay nangaral pa o nagturo sa mga Corinto noong time na siya pa ay buhay o siya pa ay ginagamit ng Panginoon sa lupa. Makikita natin na ibinigay ito ni Pablo, yung warning na ito, dahil sobra sa panahon ng Corinto, Greek at saka mga Romano, yung time na mga nakatira dito sa Corinth. So, sa panahon na ito, sobra yung makikita natin sa verse 9 ng B hanggang 10 na makikita natin na sobra yung immoralidad sa time na ito. Na kung saan lalaki sa lalaki. So yung homosexuality talaga, ito yung grabe nung time na ito na kung saan nabanggit sa komentary na even yung mga emperor ng Romans, 15 emperors yun sa time ni Pablo, ay 14, out of 15, 14 yung gumagawa nito. Immoralidad. Lalaki sa lalaki, o yung babae sa babae, o matandang lalaki sa batang lalaki. Ganun. So, ang immoralidad is hindi lang dito sa sexual, kundi makikita natin idolaters, so pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung male prostitution, ito yung sinabi ko kanina na lalaki sa batang lalaki, lalaki sa lalaki. Male prostitution, ito yung tinatawag sa verse 9. Tapos, homosexual offenders, di ba? Pagnanakaw. Greedy is yung sa Bisaya pa yung kahangulan. Yung pagiging maramo.
yung ikaw lang, dahaman. Oo. So, selfish, ayan, drunkards, ano ba? Paglalasing, slanderers, yung paninirang puri. So, grabe ito sa time ng si Pablo pa ay nangangaral. Grabe ito sa time ng mga taga-Korinto. At kung pansinin din po natin na sa verse 12, kung pansinin natin, even Christian converts, kasi kung basahin natin sa verse 12 ng Corinto, even converts, kasi sabi ni Pablo, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Hindi ang lahat ng bagay ay pwede kong gawin, pero hindi lahat ng bagay ay pwedeng makapag-benepisyo sa kanyang katawan. Dahil even converts, mga Kristiyano nung time dito, ay Kristiyano na nga, pero they claim they are Christians, they claim they have Christ, pero ang uri ng pamumuhay nila is walang kaibahan doon sa hindi nakakilala sa Panginoon. So ginawa nilang panakip-butas na lang yung freedom na binigay ng Panginoon. Okay lang magkasala. Parang yung sa Romans, panulat ni Pablo sa 6 na, shall we go on sinning? Tayong mga, because of the grace, okay lang magkasala dahil nga ang Diyos ay nagpapatawad. Parang hindi yata maganda. So ito yung nangyayari sa panahon ng Corinto, kaya naisulat ito ni Pablo. Yung warning against moral laxity, against pagpakabaya sa moral. Sa Corinto, ano? So, ilan ba sa atin ang, ito malimit kong narinig sa asawa ko. Lagi niya sinasabi, katawan ko to, ako ang may alam. Huwag kang magsabi ng, huwag mo akong turuan, katawan ko to. Ilan ang may kaisipan na ganito sa atin? Wala? Praise God. Praise God. People has a mindset that they have the right to do anything they wanted to do with themselves without realizing that not everything is beneficial for them. Yun yung binanggit kanina sa 12 na sinabi ni Pablo. So we need to open our eyes and awaken our mind. Buksan natin ang ating kaisipan that even if we have the right to do anything, kahit na meron tayong karapatan na gawin ang mga bagay na gusto natin gawin, we should be wise enough. Magiging matalino tayo sa paggawa ng mga bagay. Dahil wala na tayo sa kalagayan na kung saan yung dati nating kalagayan. Kailangan natin maunawaan to. It's not enough to be aware of this fact, but don't you think it's better if we are claiming to be one with Christ, should be the first applying in this teaching? So, lagi nating sinasabi na ako'y bago na. I have been crucified with Christ. Alam natin yan. Sino nakaka-memorize niya? I am a new creation. No? But then, yung uri pala ng pamumuhay is hindi pa rin bago. Maraming nagsasabi, marinig natin sa kaibigan natin, wala naman sinasabi sa Bible yung bawal uminom ng alak. Uminom pa nga sila ng wine eh. No? Saan ba sinasabi sa Bible? Maraming nagtatanong yun. Alam nga po ba natin yung mga bagay na ito? Na kung saan ang ating pamumuhay, yung ating kalayaan, dapat limitado sa dalawang konsiderasyon. Ito ba ay nakakatulong sa atin o nakakapag-gapos ulit sa atin? Parang ginagapos ulit tayo. Imbis na free na tayo, binigyan na tayo ng kalayaan sa kasalanan. Yung
nakakatulong sa atin o nakapagpagapos ulit sa atin para hindi tayo makakilos. Nagbibigay sa atin ng kahirapan. Katulad ng paglalasing. Pag dumating ka na sa point ng alcoholism, hindi ka na makatulog pag walang alak. Drugs din po. So lahat ng sobra, hindi maganda. So sinasabi po sa ating verse kanina na binasa ko sa 19, ang katawan natin ay templo ng Diyos. So sa Revelation po, ang sabi, narinig natin nung tayo, bago pa lang tumanggap sa Panginoon, na alam natin na ang Panginoon ay kumakatok sa puso natin at nag-aantay na ating pagbubuksan at papasukin. Diba? Ito yung salvation verse. So, since na tinanggap natin siya, ay papasok at kakain sasama sa atin. So, ito yung pinanghahawakan natin. Na tinanggap natin ang Diyos, pinapasok natin sa ating puso, siya na ngayon ang naghahari sa ating puso. So, hindi na tayo. Inalis na natin, kasi dati tayo yung, alam ba natin na tayo yung namumuno sa mga sarili natin? Masunod ang gusto ko. Di ba lahat? Lahat ng gusto natin na sunod. Maliban na lang doon sa masunuring anak. Nasusunod ang tatay. Pero, kalimitan sa buhay natin, ang nasusunod ay yung gusto natin. At kahit nga ngayon, nasusunod pa rin ay yung gusto natin. Amen? Pero since na tinanggap natin ang Diyos, alam ko, lahat tayo, wala namang bago. Lahat tayo tinanggap natin ang Diyos. Ito yung pagtanggap na kung saan pinapasok natin, pinapasok natin sa ating puso para siya na ngayon ang magiging hari, master. So pag siya ang master, sino ang masunod? Jesus. Pinapasok natin si Jesus sa ating puso. Siya na ngayon, ikaw na ngayon, Panginoon, ang maghari sa puso ko. Ikaw na ngayon ang maghari sa trono na inupuan ko dati. So, sino ngayon ang masusunod? Tayo ba o ang Diyos? Ang Diyos na. So, ito yon. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Tayo pinanahanan na ng Espiritu Santo. Kahapon, napag-aralan natin na sa Juan 3, na maliban na ang isang tao ay pinanganak sa tubig at sa Espiritu Santo, anong wala siya? Anong meron siya? Alay? Maliban na ang Espiritu Santo, ang tao ay may panganak sa tubig at sa Espiritu, anong meron siya? Banal na Espiritu, at ito yung ang Espiritu ang siya nagbibigay sa atin na ano? Gabay? Liberty? Freedom? Sa Juan is binigyan tayo ng tingnan natin sa Juan. Kingdom of God. Ito yung license natin para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So pag wala ito, hindi tayo pwedeng tawagin Christian. Pag walang Christ sa puso natin, Christian, kung isulat natin puputulin natin yung I-A-N-S is Christ. So nakadikit kay Kristo. Christian. Pero pag walang Christ, ay hindi yung Christian. Kailangan natin maintindihan. Sinong Kristo yun? Sinusunod mo. So your body is the temple of the Holy Spirit. Our bodies have now been set apart for God's Holy Spirit to live in. So this is an amazing thought. Because of this, we are not to treat our bodies like they were given to us merely for our own personal cause. So hindi na. Ang katawan na natin ay hindi na para sa atin. Ito ay
Espiritu Santo. Siya na ngayon ang nakatira, siya ngayon ang may kapangyarihan. So, dapat natin gamitin ang ating katawan, hindi sa ating mga sarili, mga gusto. Sabi nga po, God paid a great price. Tingnan natin sa 2 Corinthians 6:16 para lalo nating maunawaan. Basahin ko po. Sino pong nakita niyo na po? What agreement is there between the temple of God and idols? Ano daw po kayo? Pagkakaiba o sa Tagalog? At anong pagkikipag-isa meron ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Kapag tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So naalala ko po yung sa Pedro po na we are chosen generation. Nung ako po nasa doon, ito yung binigay sa atin na verse. We are a chosen generation, a holy nation, pinabanal. Hindi po tayo banal at first, pinabanal. 1 Peter. You are a chosen people, a royal priesthood, no, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who calls you out of darkness into His wonderful light. Kagilalas na kaliwanagan. Napakaganda sa Tagalog, napakalalim. Ito tayo ngayon. Pinabanal. May tatlong pong bahagi ng pagbukod sa atin ng Panginoon. Set, yung tinatawag na, tingnan natin sa verse 11 ng 1 Corinthians na sa pangalawa, no? But you were washed, you were sanctified. Ito na yun. Tinatawag, you were washed is nilinis. Kumbaga sa damit, nilabhan. Regenerated. Binago ulit. No? So, tatlong po proseso ito. Yung una is ito yung positional. Positional sanctification. Ito yung time na tinanggap natin ang Panginoon na kung saan nagkaroon tayo ng posisyon sa ng Panginoon. Ano yan? Kapag tinanggap natin ang Diyos, anong binigay niya? Karapatan? Maging anak niya. So, membro tayo ng pamilya ng Diyos. So, positional. So, alamin natin yung ating posisyon. Sa ating kinakanta kanina, I am a child of God. Yan, ito yun. Posisyon natin yan. Kailangan nating deklara. Kasi ang kaaway, alam niyo po ba, pag nagkasala tayo, kaya may time na hindi tayo mag-pray din po. Sabihin sa ating ng kaaway, hindi ka na anak ng Diyos. Sino pong nakakarinig ng ganon? Ako malimit nakakarinig ng ganon. Anak ka ba ng Diyos? Meron ka bang eternity? Meron ka bang eternal life? Ganon lang pumapasok sa isip ko. At pag ako hindi nakapag-pray, nakagawa ng kasalanan, yung hindi naman sinasadya, pero pag medyo mabigat, ganon kaagad ang pumapasok sa isip ko. Kaya, Lord, goodness sa'yo. Ganon, kasi ayaw natin. Ayaw nating mawala doon sa posisyon na ibigay ng Diyos. Isang pribilehiyo, isang blessing na magkaroon tayo ng posisyon sa kaharian ng Diyos. Isang blessing na maging, sabi sa Romans, kung nagbabasa tayo sa Romans, sabi
kasama tayo ni Kristo sa kabahagi sa kayamanan na ibinigay ng Diyos sa Kanya. We are co-heirs of Christ. Pangalawa po, doon sa sanctification. Progressive. Progressive. Tuloy-tuloy. Progressive. So mayroong hindi po natigilan doon sa pagtanggap natin ng ating posisyon, kundi progressive. Kumbaga, may growth. May paglago. Progressive sanctification. Yung araw-araw nating pamumuhay, kung meron tayong natutunan sa araw-araw natin, every Sunday natin pagpunta sa church, araw-araw nating pagbabasa sa Biblia, kung meron ba tayong natutunan, o meron ba tayo, dito lang ba ang natutunan natin, or natutunan natin dito at ginagawa natin. Iba yun. Iba yung head knowledge sa ginagawa natin. Nararanasan natin, nararamdaman natin, iba yun. So, meron ba tayo? The daily growth in grace, becoming in practice more and more set apart for God's use. Katulad ni halimbawa ko lang si maliit na tao. Kilala niyo? Si Sakeo. Yung umakyat sa puno. Makikita natin anong ginawa niya. Siya dati tax collector. Pag tax collector ng tayo, siya dati magnanakaw. Dinadagdagan niya yung tax. Pinapatubuhan niya para papasok yung tungo sa bulsa niya. Anong sabi niya nung makilala niya ang Panginoon? Lord, ibabalik ko ilang times? Ilang times? 4 times. Doon sa mga ninanakawan niya. At ano pa ba? Meron pa bang nagnanakaw sa atin ngayon? Tayo dito. Kasi, our bodies are the temple of the Holy Spirit. So, kailangan, gagamitin ba natin ang kamay natin sa pagnanakaw? Kaya ito yung si Sakeo, na sabi niya, kung meron na akong ninakawan, ibabalik ko. At yung ginagawa niyang pagnanakaw, ano nga ngayon ginagawa niya nung siya nakakilala sa Panginoon? Gagawin ko ang pagkawang-gawa. So ginagamit na niya ngayon ang kamay niya, hindi sa pagnanakaw, sa pagkawang-gawa at sa pagtulog. Kung dati ako'y nangungupit, ngayon hindi ako. Nangungupit ako sa ng aking mother. Nung ako'y bata pa. Lahat kinugupit, pati itlog ng manok. Dahil pag walang ulam, kinugupit yung itlog, niluluto, sabi ng mama ko, yung manok yata ngayon, hindi ng itlog. Wala na, nasa tiyan na namin. O kaya, bininta si itlog, binili ng papel, barkada dito, barkada rin, ganun ako dati. Siguro nagsalamat sa Panginoon ngayon lang. Tunay nga, pag nakilala natin ang Panginoon, may pagbabago. Na ano na tayo, kumbaga, alam na, kumbaga, deep within our hearts, hindi na natin magawa eh. Magawa man natin ulit, isang beses, dalawang beses, kaya lang hindi na tayo makatulog sa totoo lang. Sa totoo lang. Minsan, usapan namin mag-asawa, pag wala na akong pera, mag-withdraw ako sa bangko niya. Nag-withdraw ako ng walang paalam. Hindi ako makatulog. Tumawag ako sa kanya after 3 days. Papa, nag-withdraw ako ni. iyo. Kailang may naman, kailang pag hindi ako magsabi sa kanya, hindi ako makatulog. Ganun yung
nagagawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Pangalawa, pupunta tayo doon sa pangatlo, ultimate sanctification. Ito, na-attain lang natin, nakakamtam lang natin ito kapag nandun na tayo. Kapag kung hindi pa tayo namatay sa katawan na ito at bumalik ang Panginoong Jesus, kasama tayo, mararapture. Pero kung patay na itong katawan natin, tapos after pa lang darating ang Panginoong Jesus, yung ating mga espiritu is nandun. So ito yon, ultimate sanctification. So wala pa sa atin ito. Although by faith, tinatanggap natin ito. Kasi tayo namubuhay lang sa pananampalataya. Pananampalataya. Nagkaroon tayo ng salvation because of faith. Tinanggap natin ang Panginoon because of faith. The moment na tinanggap natin ang Panginoon, kasama, automatically, hindi po si automatic, yung kanta. Automatically, is, yung, pagtanggap natin sa Panginoon, automatically, yung ating mga espiritu na, kumbaga, nakasangla. Sabihin ko sa aking sa pananalita is nakasangla kay Satanas. Ano? Kasi nagkasangla tayo. Sino ngayon ang ating master? Satanas. Ngayon, nakasangla yung ating mga espiritu doon. Kasama niya doon sa, doon sa impyerno. Na, the moment na tinanggap natin ito, ang Panginoon is, kaagad, di man natin nakikita ng ating mga mata is, kasama ang ating mga kaluluwa, ating mga espiritu doon na ipako sa krus. At naibig, kasama ni Kristo Jesus. Kasahin po natin ang Romans 6. Nandiyan po yan ang explanation na kasama ng Panginoon. Na ipako yung ating mga kasalanan, yung ating mga lumang pagkatao, at kasamang nalibing, upang sa kanyang pagkabuhay ng muli, kasama tayong nabuhay muli, bagong buhay. So, punta naman po tayo doon sa our bodies were bought a price. Ni-redeem. Ano po ang pinantubos? Ang dugo ni Kristo. Sa Old Testament, yung kay Moises, yung napanahon pa sila, nasa Egyptio pa sila, yung pinakalas na salot na pinadala ng Panginoon sa mga Egyptio, yung mga batang lalaki, mga panganay na mamatay. At ang sabi ng Panginoon, tinuro niya kay Moises na mag-ano sila ng heifer, baka, yung dugo noon, ipapahid dun sa mga hamba ng mga pinto. Yung may pahid ng dugo ay dadaanan lang ng espiritu ng kamatayan. O yung anghel ng kamatayan. Sa kaisipan siguro natin, dahil mula pa sa pagkabata, natin yung si kamatayan eh. May nakadalang karet. No. So, hindi man natin alam kung ano talaga ang real mukha niya. Yung may mga dugo doon sa hamba ng bahay is dinaanan. So, walang namatay doon. Ito yung mga Israelita na pinili ng Diyos. So, tayo sa panahon natin ngayon, hindi dugo ng baka, hindi po dugo ng hayop. Dugo po ng Panginoong Jesus ang ipinahid sa atin. Upang hindi tayo mamamatay. Maaaring mamatay yung katawan natin. Dahil babalik talaga ito sa labo. But yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, hindi po mamamatay. So our bodies are now members of Christ to be used for the Lord. Kaya tayo, sabi sa
Plano ng Diyos, I have the plans for you. Plans to prosper you. Alam natin yan. Sa Efeso po is nakalagay is itinalaga kayo. Before the creation of the world, para makakilala sa Panginoon. Nakatalaga yung ating mga buhay. So, ito yung plano ng Diyos. Kaya tayo nandito. Kaya nga, yung pahid ng dugo ng Panginoon is naunawaan natin. Dumating sa atin ang salita ng Diyos, tinanggap natin ito, nanampalataya tayo. Kaya yung pahid ng dugo is nasa sa atin na. So, wala na yung kabayaran ng kasalanan is, ano? Kamatayan. So, wala na ang kamatayan. Ang kamatayan na binabanggit dito sa Biblia, doon sa verse na yun, is kamatayan malayo sa Diyos. Kamatayan, kasi ang Diyos, siya yung buhay din, ba? Pag wala sa Diyos, kamatayan. So, kapag ikaw ay nasa Diyos, buhay. So, kapag wala sa Diyos, kamatayan. Meron ka. Living without God forever. Doon yun sa hell. So, tayo ay itinalaga. So, ano ba? Although hindi tayo ginawang robot o ano, kailangan maunawaan natin. Although kahit napasigsag man ang dinaanan natin, pero ang tutunguhan natin, ang goal natin is makilala natin ang Panginoon. Hindi ba naging question mark sa inyo kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon? Hindi ba, Lord, out of million people, dami-dami na tao, ikaw ako, nandito. Nakapagtataka niyo po man. Dahil yan sa plano ng Diyos. Bago pa lang niya lalangin ang mundo, nakaplano na, planado na. Sabi nga ni Haring David, di ba? Bago pa lang ako makonceive sa sinapupunan ng aking ina, nakikita mo na yung unborn body ko. Sabi ni David, that is God. So, alam na niya, kilala na niya. Kaya nga doon sa ating rituales, bakit tayo pinanganak sa ating ina, sa ating ama? Because of the DNA ng ating ina, para mabuo tayo as yung sa plano ng Diyos. Kung sino talaga tayo? Ganito ang ilong natin, ganito ang buhok natin. Lahat. Para mabuo. Kasama yan sa plano ng Diyos. Kaya nga, minsan magtatanong tayo, ako malimit noon, magtatanong, why? Ang Panginoon, nakakilala na ako sa Panginoon. Bata pa, in my youth, 17, 18, mga ganong 16, 17, 18, mga ganong. So, naglilingkod na rin ako sa Panginoon time na yun. Nakarating ako ng Japan, question ko sa Panginoon, why? Well, ang buhay sa Japan, hindi buhay Kristiyano. Buhay anong tawag no? Postisya? Gawain ng Kristiyano yun. Tanong ko sa Panginoon, why? Bakit mo ako dinala dito? Alam ko naman palang mawawala ako sa iyo. But then, ngayon ko naunawaan, why God? Nag-usap na kami ni Ate Bea kanina, nagabulungan kami. Ngayon ko naunawaan. Ang ako'y ginagamit ko ng Diyos. Ngayon ko naunawaan. Hindi ko alam noon na ako pala Pinokya. Hindi, may ibaba ang kilay. At ngayon ko naunawaan. Bakit? Pinakita ng Diyos na wala tayong magagawa without God. Without Him, wala tayong magagawa. So because of the blood, kaya tayo nandito. So wala tayong pwedeng maipagmamalaki sa Panginoon. Actually. Ano man posisyon natin sa church, taga-upo man o pastora man o whatever, o maging kapareho.
pagdating ng time, kayo rin ang nandito, wala tayong may pagbangon. It is the blood of Christ na siyang nag-ano sa atin. So, hindi tayo pwedeng magyabang. Our bodies are now members of Christ to be used for the Lord. Yun yung binanggit ko kanina, gagamitin ba natin ating kamay para sa immoralidad? Members na ang ating katawan is miyembro na ng Panginoon. Are now be instruments of righteousness. Kung basahin natin ang 13 ng ating teksto, food for stomach and stomach for food. But God will destroy them both. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Laktaw po tayo, sa 17, but he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. So, gagamitin ba natin ito? You are not of your own, laktaw po tayo sa 19, you are both a prize, therefore honor God with your body. So, we must understand that Christ paid the ultimate price for our freedom from sin and the clutches of Satan. Clutches yung mga gawa ng kaaway, ano? Through the cross of Calvary. Each of us can be sanctified, purified, forgiven. Each of us can be. So, hindi lang tayo. Maging yung mga tao sa labas pwede. So, yun yung grace. Naalala niyo po ba yung grace na last time na na-share ko rin sa inyo na yung grace ng Panginoon is hindi lang sa mga mananampalataya. Meron din siyang grace na ibinuhos para doon sa hindi mananampalataya na they can be saved. Darating ang time na they will hear the word of God and will have faith on God and they will be saved. So ito yun. Each of us can be sanctified. So lahat ng tao ay pwedeng maging maibukod para sa gawain ng Panginoon. Pwedeng mapalinis, purified. Pwedeng mapatawad. And spiritually liberated. Spiritual freedom. No? Liberated is freedom. That can happen in each of our lives because God paid the price. So, nangyayari lang ito dahil sa dugo ng Panginoon. Sa unang Pedro, tingnan natin. Unang Pedro 1:18. 1:18. Dito na lang po kayo tumingin. Dahil English po ang babasahin ko. Minsan na ang dila ko. Sabi sa 18, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed, tinubos, from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. So walang kasalanan, walang bahid ng kamansahan. Banal. So ito yung tumubos sa atin. Banal na dugo. God purchased our body for both now and for future. We were redeemed to be the Lord's special people, redeemed by the blood of Christ. Our bodies are not our own. So lagi nating tandaan na ito'y templo na ng Espiritu Santo at hindi na ito sa atin. Ang master na nito ay ang Espiritu Santo. Ang master na nito ay ang Diyos. So ano ngayon ang gagawin natin kapag ang Diyos na ang master, kapag ito'y templo ng Espiritu Santo, anong gagawin? Dudungisan ba natin yung templo? Gamitin ba natin ang ating bibig sa pagsisinungaling? Gamitin ba natin ang ating mga bibig sa paninira ng kapwa? Gamitin ba natin ang ating mga paa? Minsan tayo, may time na bato-bato po sa langit, ano?
Minsan, nilalapit pa natin yung sa... Sinasausap pa natin yung ating mga paa doon sa kasalanan. Tayo yung lumalapit. Sinasausap pa talaga natin. Hello? O baka hindi natin alam, sinausaw natin yung ating mga paa doon. Ha? Sinasausaw natin sa burak. Hindi po tayo mga baboy. Na hindi po tayo katulad ng baboy na kung saan pinaliguan na, nilinisan pa, nilagyan pa ng ribbon. Pag pinakawalan, balik siya sa putikan. Gusto niya doon sa putikan. Kikis-kisin pa niya yung kanyang ano. Hindi po tayo. Ang tawag po sa atin ay tupa. Hindi po baboy. Ang tupa po, malinis. Ayaw niya ng linis. Baka hindi natin alam, sinasawsaw natin yung ating mga paa o ating mga kamay doon sa kasalanan. Alamin natin. Whatever we do it for the glory of God. Ano man ang ating gawin? So free tayong gawin, ano man gusto natin. Kaya lang, maging wise tayo sa paggawa kung ano yung ginagawa natin. Maging wise nating alamin. Kung ito bang ginagawa natin is nagpapatibay sa atin o nagpapabagsak sa atin, nagpapabalik sa atin doon sa dating pagkatao natin. Naalala ko dito si Joseph na talagang naghubad na sa kanya yung asawa ng hari, si Potiphar. Anong ginawa ni Joseph? Tumakas. Sabi siguro kung sa salita natin ay bakla! Di ba ba? Ganun ang pananalita natin. Lalaki, hindi niya itinayo kanyang pagkalalaki. Tumakas eh. Andiyan. Sa kaisipan tayo natin, pagkain na, hindi mo pa sinakman. Pero ito yung kaisipan ng mundo. Ang kaisipan ng nasa kay Kristo, anong sabi sa James? Magpasakop kayo sa Diyos at takasan. Flee. Takasan. Huwag na natin ilapit. Bato-bato po sa langit, lalapit pa natin ating mga sarili sa kasalanan. Ay, okay, Christian naman ako, kaya ko yan. No. May mga gumagawa nito. Bato-bato po sa langit. May mga gumagawa nito. Nilalapit pa natin ating mga sarili para mahulog tayo sa tentasyon. Hello? Pag nakapanood na tayo sa TV ng mga malalaswa, huwag na idikit yung mata. Minsan dinidikit pa eh. Hindi na makaano eh. Dinidilat pa yung mata eh, no? Hindi na makakurap. Tulong kalaway. Kulang na lang, dumugong ilong. Tapos nag-iinit na. Hello? Hello? Sorry po sa mga walang asawa. Dahil, bakit po, dahil napakabigat po para sa Panginoon ang sexual, lalo na ang sexual immorality. Dahil nagkasala tayo, hindi lang sa Panginoon, kundi nagkasala tayo. Nabanggit po dyan sa ating sarili mismo katawan. Kaya pag medyo nag-iinit na tayo, alam ko hindi lang naman lalaki ang nag-iinit. Maligo na tayo ng malamig. Kasi, sabi ka di ba sa naalala ko, init lang yan ang katawan. Kasi init lang yung katawan. Minsan nakakalungkot isipin na may mga kapatiran na nilalapit pa nila ang kanilang mga sarili sa tentasyon. Dapat lumayo sa tentasyon. Nakakalimutan natin na ang ating katawan ay hindi sa atin.
Sorry po. Sorry po, yan po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Our bodies, punta po tayo sa pangatlo. Baka kung saan pa tayo mapunta. Our bodies are to glorify God. Sa ating verse 20, you were bought at a price, therefore, honor God with your body. So katulad ni Sakeo na dating nagnanakaw, ginagamit na niya ngayon ang kanyang mga kamay saan? Sa pagkawang gawa. Sa paggagawa ng mabuti. So dapat ganun din tayo. Ano bang parte ng ating katawan na kung saan ay ginagamit pa ng kaaway? Lord, remind us. No? Kasi kailangan lahat ng parte ng ating katawan dapat sa Panginoon to glorify God. Sabi nga sa here is the purpose of the body. It is to be used to bring glory to God. Live for Him. Let life tend to His honor. Katulad ng ating kinakanta kanina, no? And I live to worship. And I live to honor. Ito na yung ano natin eh. Kaya tayo tinubos. Huwag natin kalimutan. Huwag natin gawin yung instrumento ng ating mga katawan sa gawa pa rin ng kadiliman. Nagtatago pa. Kaya nga kailangan ihayag sa liwanag. Yung mga gawa natin na sa kadiliman, kailangan ihayag sa liwanag upang maliwanagan. Kapag hindi ito hayag sa kaliwanagan, without, sabi niya. Abonitis ka ra, sabi niya. Kasi, pwede mo pang gawin ulit. Wala naman kasi nakakaalam. Di ba nga, ganun ang kaisipon natin. Walang napapakita eh. Pag nandito tayo sa church, yan, masaya, no? Pag nag-iisa na tayo, katulad sa akin, nagmamadali, 5 ata, wala ko oras. Gusto kong lumaban na ako. Ako ginawa. May tumawid, akasin ko, nanggagalaiti ako. Pero hindi, tinanong ko yung aking sarili, Lord, susunod ako. Ako'y anak mo. No? Dapat ganun. Ito yung halimbawa, hindi ko tinataas yung aking sarili, no? Ito yung halimbawa lang. May mga maliliit na bagay tayong ginagawa na kung saan, minsan, gusto natin kumaliwa-kumanan, no? So, gamitin natin sa pagsunod. Gamitin natin upang mag-glorify ang Panginoon. When we defile the body, we sin against the resident of the body. Kapag dinumihan pala natin ang ating mga katawan, nagkasala tayo doon sa nakatira doon. Sino? Holy Spirit. The dignity of the temple is derived from who dwells in it. Yung dignidad daw ng templo, yung dignidad ng ating katawan is nakikita na kung sino ang naninirahan. Sino ba ang naninirahan sa katawan natin? Ang Panginoon ba o ang ating mga sarili? Makikita, lumalabas out of the overflow of the heart, the mouth speaks. So nakikita sa ating mga kinikilos, nakikita sa ating mga pananalita. Nakikita. Hindi na itatago. Kasi yun ang nasa loob eh. Kung sarili mo nasa loob, hindi. Ito ang gusto ko, ito ang masusunod. Abay, kulang na lang sabihin natin, sis, Kristiyano ka ba? Ipinipilit yung gusto. Hindi, ito. Kailangan natin sumunod. We sin against the role of the body. Role. 1 Corinthians 10:31. Tingnan natin. Nabanggit ko na po ito kanina. So whether we
you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. Dapat ano man ang ating ginagawa, nakaupo man, kumakain man, naliligo man, dapat for the glory of God. Tingnan natin yung ino-notice daw natin yung verse na that you should show forth the praises of Him. Ito yung kanina, yung sa unang Pedro. Yung we are the chosen generation. No? Basahin natin ulit kasi napakaganda. Ito yung purpose. 1 Peter 2:9. Kasi napakaganda talaga. At ngayon ko naunawaan ito noon na kinakanta ko to, we are a chosen generation. Alam niyo po to? Kanta to? A royal priesthood, a holy nation. Ako lang palang nakakaalam. Napag-aalam ka na yung robot na, ano? Sister Lynn, alam niya. Kasi umuha siya. So, dalawa kami. Napag-aalata, ano? Buti na lang, wala pang puti. Oo. Pero, habang tumatagal tayo, wisdom. Yung ina-add sa atin yung Panginoon. Belonging to God, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him, sabi dyan, who called you out of darkness and into His wonderful light. So, napakagandang, malimit ko nung kinakanta eh. Umiindak ako nito eh, pag kinakanta ito. So, we are the chosen generation. We are God's chosen method of advertising His praises. Kapag kumakanta tayo, napapansin mo pa ba pag nung ako hindi pa Kristiyano, pag nakakarinig ako ng mga kanta, ng, hindi ko alam sa Proverbs pala, sa Biblia pala galing. Isa talagang parang sumisiklab yung aking puso, gustong-gusto ko. Katulad ng, ang kumanta pala ng You Light Up My Life, mga lumang kantahin na eh. You Light Up My Life, is, ang sumulat pala nito is Kristiyano. Hindi ko alam. Gusto ko yung kanta niya. Nung bata pa ko, elementary pa lang ako. Yung kanta ni Basil Valdez. Yung, lift up your hands. Maraming nakakanta noon na akala lang natin worldly. No, kasi hindi naman natin alam na ang mga sumusulat pala is Christian. At, sinusulat nila mga awit for God. Na naging ano lang. Kaya pag ngayon ko naunawaan kung bakit gustong-gusto ko yung mga kanta. Pag nagsimba ako noon, gusto ko yung Yahweh, I know you are near. Alam niyo yan? Hindi niya alam. Nilulumot na nga talaga ako. sa sounds yan. Standing always at my side, you guard me from the foe, and you lead me in ways. Naku, tunaw na ako niyan. Yung sa Matthew, seek ye first the kingdom of God. Tunaw na ako niyan. Hindi ko alam. Why? Kasama pala yan sa plano ng Diyos. Plano pala ng Diyos. Hindi natin alam noon. So, kung balikan natin ang ating mga buhay, kasama sa plano ng Diyos para maideklara natin yung papuri para sa Kanya. So, the virtues and excellence of Christ are to be seen and magnified in our life. Kailangan makita yung mga magagandang katuruan, virtues, excellent, yung mga ginawa ng Panginoon. Kailangan pala makita sa ating mga buhay. Tayo ngayon, sabi nga, tayo yung living Bible. Diba, lagi sinasabi ng ating pastor, kailangan makita ang Panginoon sa ating mga buhay.
Amen? Kailangan makita ito. Nakakalimutan kasi natin eh. Gusto pa rin natin mga gusto natin. Ay, gusto ko Brando, buong katawan ko. Pero mga gusto tayo. Eh, sino bang ayaw noon? Pero kung hindi naman kaya, magtiis na lang. Kasama sa bunga ng Espiritu Santo ang pagtitiis. Maging satisfied kung anong meron tayo. So Paul declares sa 1:20, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed. Philippians 1:20, sinan po natin. But that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified. Kailangan si Kristo ang makita sa buhay ko. Malaki. Hindi yung pagkatao natin makikita. Kundi, malaking Kristo nakikita sa ating buhay. Magnified eh. So, pag magnifying glass, maliit na literal, nalalaki, lumalaki. So, ito yun, magnified Christ. So, malaking Kristo sa buhay natin. So, tayo yung lumiliit. Hindi yung tayo yung lumalaki. Kaya, darating ang time na gagamitin tayo ng Panginoon. Darating ang time na gagamitin tayo ng Panginoon. At maunawaan natin na hindi sa paglaki ng ulo, hindi sa paglaki ng posisyon, hindi sa posisyon, hindi sa paglaki ng kaalaman at ng ulo natin. No. It must be Christ na lumalaki sa ating mga buhay. It must. Si Kristo lang ang daan eh. Si Kristo lang ang buhay. Bakit tayo? Dapat hindi tayo makilala. Alalahanin natin. Ito lagi kong inaalala sa sarili ko. Basahan pa rin ang buhay ko. Hello? Kapag medyo hindi natin maalis na may pride tayo. Ito yung lagi kong paalala sa sarili ko. Basahan pa rin ang buhay ko. Nilinis lang ng Panginoon. Instrumento lang tayo ng Panginoon. Hindi tayo ang maglilinis sa kapwa natin. Hindi tayo ang magpababago sa kapwa natin. But it is Christ. Bakit basahan ang lagi kong inaano sa sarili ko? Basahan, anytime na dudumihan, pwedeng labhan, at nagagamit ulit, it can polish things. Na napapalinis ang mga bagay nito. Kaya lagi kong paalala lagi sa sarili ko na basahan ang buhay. Basahan pa rin. Pwede gamitin ni Lord. Para hindi tayo magiging ano eh. Pinokya. Hindi na may baba si kilay. Lagi na lang nakaitaas. O kaya, hindi na tayo sumusunod sa mga nakataas sa atin. Hindi, ito ang gusto ko. Ipilit pa natin ang gusto natin. Sinasabi na nga ng ating pastora. Hello? Sinasabi na nga ng ating mga leaders, hindi, ito talagang gusto ko. Tapos, pag sinabihan na tayo, nasasaktan pa tayo. Hello? Masakit po ba? Nung natutuwa ako sa Panginoon, nag-aaral ako, actually, may history itong pinag-aaralan ko eh. Ang galis mo. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kasi naka-ano tayo. Kailangan ma-edit. Kaya, tunay nga, in our weaknesses, God's power is made perfect. Blessing sa akin ang maging maatasan na makapaglingkod sa inyo. Dahil ito yung kahinaan ko eh. But then, lagi nyo akong nakikita, lalo na pag bumababa ako ito, pinabless ako. Sabi ko, kung sa totoo lang, it's my weaknesses. Kahinaan ko ang umarap sa inyo. But then, di ko rin alam kung bakit naging bold ako dito. Because of the Holy Spirit.
Mararanasan natin yan kapag ginamit ka tayo ng Panginoon. Whether it be by life or by death, clearly our bodies are to glorify, not ourselves. So lagi natin tandaan, una, templo tayo ng Espiritu Santo. Pangalawa, mga nakakatanda, tayo'y binili. Tayo'y redeem. Hindi na ng basta-basta na lang, kundi ng banal na dugo ni Kristo. At dapat itong katawan na ito, hindi na tayo. But, hindi na tayo ang mamumuno, kundi si Kristo na at gamitin para kay Kristo. Maghayag para kay Kristo. Magtatapos na po ako. Salamat. Maraming nagpapasalamat sa Panginoon. Magtatapos na si ate, wala nang masakit. Thank you, Lord. Gusto niyo pa ba? Gusto niyo pa? Wow, sarap, Lord. Kaya lang, limitado So, pagtatapos po, indeed our bodies are gifts from God. Ito ay bigay lang ng Diyos. Sa kanya nagmula lahat ng bagay. Wala tayong pag-aari. Inari lang natin. Wala naman tayong pag-aari. After all, God is our creator. Creator of everything. Sa kanya nagsimula ang lahat ng bagay. So, siya ang may-ari. Inagaw lang ni Satanas. Inagaw lang natin. Sinangla natin yung buhay natin kay Satanas. Sinangla natin yung buhay natin kay Satanas. At ito'y tinubos lang ng Panginoon. Which we must be wise stewards. Kailangan maging wise tayo na tagapamahala. So, gamitin ba natin upang sirain? Gamitin ba natin upang papurihan ng Diyos? So, nasa sa atin ang pagpili. Nasa sa atin ang decision dahil hindi naman tayo ginawang robot ng Panginoon. May freedom tayo. Ito yung freedom na binigay ng Diyos sa atin. Nasa sa atin. Ito ang gusto ng Panginoon. Pero nasa sa atin ang pagsunod. Nasa sa atin yung gusto natin sumunod o humiwalay. Are we using our bodies in ways that glorify Him? Tanungin natin ang ating mga sarili. Are we using our bodies? O sabihin natin, are we using our parts of our bodies to glorify God? Minsan kasi sinasawsaw pa yung ating mga paa natin o yung ating mga kamay doon eh. Huwag na. No? Lagi natin tandaan, hindi na natin to. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then. And do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Sabi sa Galatians 5:1, huwag na natin gamitin yung ating mga katawan para makulong tayo ulit. Pinalaya na tayo eh. Pinalaya na tayo actually. Tayo'y malaya na. Tayo'y gapos ngayon ng katuwiran. Tayo'y gapos ng kabanalan. Kapag gapos ka ng kabanalan at katuwiran, ang gagawin mo is kabanalan at katuwiran. Hindi na tayo gapos ng kadiliman. Hindi na tayo gapos ni Satanas na ang gagawin natin yung gusto pa rin ni Satanas. No. Pinatid na yun ng Panginoon. So dapat panindigan natin yung ating posisyon, yung ating, kung bakit tayo tinawag ng Diyos, panindigan na natin. Amen? We were called to be free. Kaya lang, huwag natin gamitin yung freedom para gamitin ito sa kahalagayan. Sa paglabas lang, o dito lang sa makalupang mga bagay. Sabi nga, rather serve one another humbly. So, ito yun. Kanina, no? Humbly. Sa pamamagitan ng pag-ibig. Kasi pag-ibig ang ibinigay ng Diyos sa atin. So, dapat yung pag-ibig ang mag-ibig. Kung dati ikaw ay nananapag, nangyayakap na. Kung dati ikaw ay nandudura, ay nanangahalin ka na. Dati ikaw nagnanakaw, ikaw naman yung magbibigay.
guys. Ikaw na nga yung pinagnanakawan. Hello? Hello? Amin po ba tayo dyan? Kung dati tayo nang aaway, ngayon, tayo ngayon ang magiging kabahagi para for reconciliation. Tayo ngayon ang inaaway. Hindi po. Tayo yung magiging instrumento para kung merong nag-aaway, tayo yung instrumento papagitna para magkati. Yan. No. Hindi yung tayo yung nang susul-sul pa. Oh, siya nga. Hindi na gano'n. So, dapat, hindi po 360 degree, ano? Kasi pag sinabing 360 degree, babalik ka sa pinanggalingan mo. Binago po tayo ng Diyos, dapat 180 degree. Pag 180 degree, kung ito ka ngayon, ito tayo ngayon. Nanawaan niyo po? Ito ang daan natin dati, nung bago tayo makakilala sa Panginoon. Ito tayo ngayon. Sino nasa harapan natin? Christ. Sa pamamagitan ng krus, nakakalapit tayo. Sa pamamagitan ng dugong tumagas sa krus, nakakasunod tayo. So wala tayong pwedeng ipagmalaki. Hindi natin pwedeng pagmalaki ang ating mga ganda. Wala tayo. Wala tayong pagmalaki. It is God. And it is Christ must be magnified. Pastoran, meron po kayong tulad. Tayo po tayong lahat. At awitin natin yung be with you. At anuhin natin as prayer natin sa Panginoon. Napakaganda ng awitin. And I live to worship. Ito yung ano natin eh. Kung bakit tayo natin. Ito yung reason. Ito yung reason why Christmas is. Meron tayong Christmas. Ito yung reason. To worship God. To live for Christ. To live God. Upang gamitin yung ating mga katawan sa pagpupuri sa Diyos. Ito yung reason. Awitin po natin. Gawin natin panalangin. Hayaan natin si Kristo ang makita natin. Sa ating pagpikit mata, hayaan natin yung Panginoon Jesus ang makita sa ating mga buhay. Salamat po, Diyos. Purihin ka. I could find in you through all the darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you.
ano. At dito namin makikita ang kapangyarihan mo. Na darating ang time na lahat kami diyan sa iyong kaharian ay sama-sama. Sama-sama mo na magpupuri sa iyo. Wala sa katibing ang pagpupuri namin dito, Lord. Yes. 100 times, 1,000 times, more than, Lord. Ano man ang naranasan namin sa pagpupuri namin dito sa lupa, Lord. Nothing can compare diyan sa iyong kaharian. Nothing can compare, Lord. Nothing can compare. Lord, huwag mo pong pabayaan. Huwag mo pong pabayaan na ang ginanman sa amin, o kami man, Panginoon, ako man, ay ang pati ng katawan namin ay may lubog namin pa sa kasamaan. No, God, don't allow, Holy Spirit, tulungan mo kami. Huwag mo kami patulugin. Huwag mo kami bigyan ng kapayapaan kapag nagagawa namin ito. Kundi Lord, patuloy mo pa rin paakalahanan ng mga katawan ko, aming puso especially, ay ikaw na nag-aaral. At patuloy mo pagharian ang pamilya mo ito. We are your family, we are your people, we are chosen by you, we are sanctified by your blood. Salamat po. All the glory and praise sa pangalan ni Jesus. Amen.